Sa pagpapatuloy, dito ay gulat na gulat si Chu Ziyu nang kanyang nakita si Chin Gili na naliligo at walang damit, na kanyang iniisip na hanggat hindi lang raw niya ipakita kay Chin Gili na siya ay nahihiya ay walang problema. Sabay sinigawan ni Chu Ziyu si Chin Gili na kanyang tinanong na bakit siya naliligo kahit maliwanag pa ang sikat ng araw. Siya raw ay isang cultivator, bakit niya ito ginagawa? Hindi naman nakapagsalita itong si Chin Gili na masyadong namumula ang kanyang mukha na kanyang iniisip na bigla lang raw na lumitaw sa kanyang silid itong si Chu Ziyu at hindi man lang nagpaliwanag kung bakit, bagkus siya pa ang tinanong ni Chu Ziyu kung bakit siya naliligo sa ganitong oras, nasa kanya na raw ang pasya kung kailan siya maliligo dahil kalayaan niya iyon. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na kahit si Panginoon Chu Ziyu pa raw ang lumitaw dito ay hindi dapat na magpakita sa kanya si Panginoon Chu Ziyu ng isang kabastusan na gawain. Agad naman na tumalikod si Chu Ziyu na nakaramdam ng hiya na kanyang sinabi kay Chin Gili na ipagpatuloy lang raw niya ang kanyang pagligo dahil mayroon pa siyang mahalagang aasikasuhin, ngunit napatigil si Chu Ziyu sa kanyang paglalakad dahil nagsalita sa kanya si Chin Gili na kung aalis na raw dito sa loob ng kanyang silid si Panginoon Chu Ziyu ay bakit sa ibang direksyon siya papunta, dahil nandoon sa kabila ang pintuan papalabas sa kanyang silid. Sa sinabi ni Chin Gili ay natatawa na lang itong si Chu Ziyu na naglakad papunta sa pintuan ng silid ni Chin Gili, habang papaalis itong si Chu Ziyu ay hindi naman maalis ang tingin ni Chin Gili sa ating bida, at nang tuluyan ang nakaalis si Chu Ziyu ay napabuntong hininga na lang itong si Chin Gili na nakaramdam ng labis na hiya. At iniisip din niya na bakit pumasok dito sa loob ng kanyang silid si Panginoon Chu Ziyu. Marahil raw ba kaya siya pumasok dito ay mayroon siyang layunin. Kung talagang pumasok dito si Panginoon Chu Ziyu sa loob ng kanyang silid upang silang dalawa ay magtalik, ay ano na ang kanyang dapat na gawin? Dapat raw ba na kanya na lang ibigay kay Panginoong Chu Ziyu ang kanyang katawan? Dapat ba noong nasa loob pa sa kanyang silid si Panginoon Chu Ziyu ay naging diretsahan siya para magtalik silang dalawa? Yun raw ba ang dapat niyang ginawa kanina? Makalipas ang isang araw, sa Qingqi Continent ay makikita dito ang Beast Emperor na tila ba mayroon itong hinihintay na isang mahalagang nilalang. Ang pangalan pala nitong Beast Emperor ay si Emperor Lin Kuang, at sa ilang saglit ay biglaan na lang dumating sa kanyang teritoryo si Kui Xian na tila ba mayroon itong mahalagang sasabihin sa Beast Emperor. Nang naramdaman ng Beast Emperor na si Kui Xian ay nakapag-breakthrough sa ika-4 na yugto ng Saint King ay kanya itong binabati. Tugon naman sa kanya ni Kui Xian na siya lang raw ay nakakuha ng malaking swerte kaya siya nakapag-breakthrough sa mas mataas na antas ng Saint King, at binabalak din niya sana na dalhin ng Beast Emperor sa kanilang teritoryo sa Qingqi Continent. Sa sinabi ni Kui Xian ay nagulat ang Beast Emperor dahil si Kui Xian raw at ang mangkukulam ay magkasama. Mayroon raw bang nangyari sa mangkukulam at natitiyak din niya na alam ni Kui Xian kung ano ang nangyari sa mangkukulam? Sagot naman sa kanya ni Kui Xian na hindi na raw mahalaga kung ano ang nangyari sa mangkukulam basta ang importante ay sumama na lang siya sa kanyang teritoryo upang doon nila pag-usapan ang mahalagang bagay. Galit lang naman na nagtanong ang Beast Emperor kay Kui Xian na kung nagpunta raw ba ang mangkukulam sa teritoryo ng tao nang siya lang mag-isa at bakit hindi silang dalawa na magkasama na pumunta doon. Napabuntong hininga lang naman itong si Kui Xian na kanyang ipinaliwanag sa Beast Emperor na dumating daw ang mangkukulam sa kanyang teritoryo para hanapin siya. Ngunit sa kasamaan na palad ay nasa ilalim siya ng kanyang pag-breakthrough noong panahon na yun at malayo din siya kung nasaan nagpunta ang mangkukulam. Tanong pa ni Kui Xian sa Beast Emperor na kung sino raw ba ang kanyang hinihintay dito, bakit siya naghintay dito sa labas ng kanyang palas, ayon naman ng Beast Emperor na maya-maya lang ay ang God Star ay pupunta dito. Sa nalaman ni Kui Xian ay masyado siyang nagulat na napapatanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang binabalak nitong Beast Emperor, pero ang labis na ikinagugulat ni Kui Xian ay bigla na lang siyang inatake ng Beast Emperor. Sigaw sabi pa sa kanya ng Beast Emperor na tikman raw niya itong kanyang ibibigay na malakas na suntok sa kanya. Upang harangan ang malakas na suntok ng Beast Emperor ay agad na ginamit ni Kui Xian ang kanyang aura na mayroong malaking imahe ng kamay upang pigilan ang binabalak ng Beast Emperor na tapusin ang kanyang buhay. Dahil dito ay tuluyan na nga na nagkasalpukan ang malakas na mga atake ng dalawa, mahahalata din sa kanilang salpukan na patas lang ang kanilang mga lakas sa kapangyarihan. Sinabi pa ng Beast Emperor kay Kui Xian na huwag raw siyang masyadong mag-init ang kanyang ulo dahil nais lang naman niya na subukan kung gaano na siya kalakas ngayon. Pero natatawa lang si Kui Xian sa mga binanggit na salita ng Beast Emperor. Ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na nais lang niyang subukan ang kanyang lakas? Hindi raw siya maniniwala sa kanyang panlilinlang.
Sabay palihim na gumamit si Kui Xian ng sound telepathy na kanyang sinabi sa ating bida na ang Beast Emperor ay naglunsad ng palihim na atake sa kanya. Pero nagulat si Kui Xian dahil natatawa na tumugon sa kanya si Chu Ziyu na naglakas pa rin ng loob na umatake sa kanya ang Beast Emperor kahit alam na niya kung ano ang tunay niyang lakas. Isipin raw ito ng mabuti ni Kui Xian na kung sa tingin raw ba niya na saan kumukuha ng tapang ang Beast Emperor para umatake sa kanya. At lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Kui Xian na nakaramdam ng takot dahil kanyang napagtanto na ang Beast Emperor ay nakikipagtulungan sa Star God para patayin sila. Kaya sinabi niya sa ating bida habang hindi maalis ang kanyang tingin sa Beast Emperor na ang ibig raw bang sabihin ng kanyang master na nakikipagtulungan ng Beast Emperor sa Star God. Kaya mayroon siyang lakas ng loob na umatake sa kanya, at bukod pa doon mas malakas ang kapangyarihan ng Star God kumpara sa Beast Emperor. Ang kanyang pakikipagtulungan sa Star God ay walang duda na parang nakikipagtulungan siya sa isang tigre, at natitiyak din niya na ang Beast Emperor ay mauuwi lang sa kapahamakan. Ayon naman ni Chu Ziyu na malinaw mayroong itinatago ang Beast Emperor na panglaban sa Star God, hindi siya isang tanga para makipagsabuatan sa Star God nang walang nakatagong alas. Idinagdag din ni Chu Ziyu kay Kui Xian na mayroong seryosong tono na dumating na ang Star God sa kanyang kinaroroonan kaya huwag niyang alisin ang kanyang tingin sa kalaban. Sa ilang saglit ay makikita sa itaas ni Chu Ziyu na dahan-dahan na nagbukas ang isang void portal, kasabay nito ay lumabas galing sa void portal ang Star God na seryoso niyang pinapakiramdaman ang kanyang buong paligid. Nang nakita ng Star God na nasa kanyang harapan si Chu Ziyu ay kanyang sinabihan ang ating bida na hindi raw talaga niya inaakala na nagpunta dito ang immortal ng lahi ng tao. Mahinahon lang naman na tumugon si Chu Ziyu sa Star God na di ba't kanila raw na pagkasunduan na magkita sila sa loob ng 3 araw, pero ang kanyang ipinagtataka bakit sabik na sabik ang Star God na patayin si Kui Xian. Pero sinaad lang ng Star God sa ating bida na sa kanya raw obserbasyon sa ugat ng katawan ng ating bida ay ang panahon ng kanyang pag-eensayo ay tiyak na hindi lumampas sa 500 na taon, siya raw ay masyado pang bata ngunit mayroon na siyang ganitong lakas na talagang lagpas sa inaasahan, sayang naman kung mamamatay siya dito kaya hindi na lang niya siya papatayin ngayon. Sa binanggit na salita ng Star God ay natatawa lang itong si Chu Ziyu na kanya siyang tinanong na kung inaakala raw ba talaga niya na makakaya niya siyang patayin. Ayon naman ng Star God na kung ang antas raw ni Chu Ziyu ay nasa huling yugto ng Saint King ay baka mahihirapan pa niya siyang patayin, ngunit isa lang siyang hamak na nasa ika-4 na yugto ng Saint King kaya wala siyang kapangyarihan na mapapatay ang tulad niya na isang Star God. Matapos magsalita ang Star God ay wala namang sinayang na oras si Chu Ziyu dahil agad siyang umatake sa Star God nang hindi man lang makikitaan ng pagkabahala, bagkus natutuwa pa ito sa magaganap nilang laban. Sa ipinakitang galaw ni Chu Ziyu ay nabigla ang Star God dahil ang galaw raw na ginamit ngayon ng immortal ng lahi ng tao ay ang larangan ng oras. Dito ay makikita si Chu Ziyu na kanya nang patamaan ng kanyang malakas na suntok ang Star God na mas pinalakas pa sa pamamagitan ng kanyang sword intent, habang itong Star God ay agad din naghanda ng kanyang malakas na kapangyarihan upang harangan ang malakas na atake ni Chu Ziyu. At agad na ginalaw ng Star God ang kanyang isang daliri upang ipawalang bisa ang malakas na atake sa kanya ni Chu Ziyu. Makikita ang mga liwanag na aura ng Star God na ang karamihan nito ay pumasok sa malaking imahe ng ating bida, kaya bahagyang napatigil si Chu Ziyu sa kanyang pag-atake. Kasabay nito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang kanilang buong paligid dulot ng maraming liwanag na ipinakalat kanina ng Star God. Sa isip-isip naman nitong Star God habang dumistansya sa kinaroroonan ni Chu Ziyu na ang tao raw na ito ay napakahusay sa malapitan na laban, at bukod pa doon ang kanyang katawan ay labis na makapangyarihan, kapag ang tao na ito ay makalapit sa kanya ay natitiyak niya na mabibigyan siya ng malaking pinsala nitong immortal ng lahi ng tao. Sabay naglunsad ng malakas na pag-atake ang Star God sa ating bida, na kanyang iniisip na ang kinakailangan lang raw niyang gawin sa kanilang laban ay pananatilihin ang kanilang malaking pagitan. Dahil dito ay nakalikha ng malaking hugis bilog na bituing liwanag ang Star God para kanya nang tapusin ang buhay ng ating bida na nasa kanyang ibaba. Hindi naman natinag si Chu Ziyu sa ipinakitang kapangyarihan sa kanya ng Star God. Bagkus mabilis itong lumitaw sa nilikhang malaking bilog na kapangyarihan ng Star God at kanya itong inatake upang wasakin. Sa ginawang atake ni Chu Ziyu ay sinigawan siya ng Star God na inaamin raw niya na malakas ang pangangatawan ng immortal ng lahi ng tao. Ngunit hanggang doon na lang siya dahil kahit ano pa ang kanyang gawin ay hindi niya siya matatamaan, dahil sa mga oras na ito ay kanya nang sasapitin ang kanyang malagim na kamatayan.
Kasabay nito ay bumulusok na nga ang malaking bilog na nilikha ng Star God papunta sa kinaroroonan ni Chu Ziyu. Sambit pa niya kay Chu Ziyu na ang kapangyarihan raw na ito ay ang kanyang mga naunawaan matapos niyang makamit ang kanyang mga tagumpay sa pag-cultivate ng Dao. Kapag kanya raw itong ipinagsama sa pamamagitan ng kanyang lahi na isang lahi ng Diyos ng bituin ay kahit kapantay pa niya ng lakas ang kanyang kalaban ay hinding-hindi na ito makakagalaw dulot ng malakas na pressure na nililikha nito. At ang lahat na mababagsakan nitong malaking bituin na kanyang nilikha ay tinitiyak niya na sila ay mamamatay at kung hindi man sila mamamatay ay kanila namang sasapitin ang malubhang pinsala sa kanilang katawan. Idinagdag pa niya kay Chu Ziyu habang hinihintay ang kanyang pag-atake na isa lang raw hamak na ika-4 na yugto ng Saint King ang ating bida, kahit gaano pa raw kalakas ang kanyang katawan ay mamamatay pa rin siya sa ilalim nitong kanyang malaking bituin na nilikha. Pero kahit na ganoon ay mas nakaramdam ng labis na kasiyahan si Chu Ziyu habang hinihintay ang malaking bituin na papalapit na sa kanya. Sabay ginamit ni Chu Ziyu ang kanyang Divine Lotus para harangan ang malakas na pressure na ipinakalat sa buong paligid ng malaking bituin na nilikha ng Star God. Sa nangyari ay napahawak na lang si Chu Ziyu sa kanyang balikat na tinawanan ng ginawang atake ng Star God, dahil wala man lang epekto sa kanya ang malakas na pressure na nasa kanyang buong paligid. Nang sobrang lapit na kay Chu Ziyu ang malaking bituin ay walang kahirap-hirap na inatake ni Chu Ziyu ang gitna nito, dahilan upang nagkaroon nito ng malaking butas, dahil dito ay hindi makapaniwala ang Star God sa ginawang atake ni Chu Ziyu dahil wala man lang kahirap-hirap na winasak ng immortal ng lahi ng tao ang kanyang pinakamalakas na atake, kaya nasabi na lang nitong Star God na hindi raw talaga niya inaakala na ganito pala kalakas ang tao na ito, sana hindi niya siya minamaliit kanina. Dahil dito ay muli na naman naghanda ang Star God ng isa pa niyang atake upang tapusin na ang laban nilang dalawa ni Chu Ziyu, ngunit sa hindi niya inaasahan dahil sa hindi maipaliwanag na bilis ay biglaan na lumitaw sa kanyang harapan si Chu Ziyu na itinutok na ang kanyang isang daliri sa kanyang noo, sambit pa sa kanya ni Chu Ziyu na ngayon ay kanya na raw siyang dadalhin doon sa kabilang buhay. Nang ipinalabas na ni Chu Ziyu ang kanyang maliit na kapangyarihan sa kanyang isang daliri ay lumabas naman ang pawis sa mukha nitong Star God na nakaramdam ng labis na takot na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Dahil dito ay wala nang ang alinlangan na inatake ni Chu Ziyu ang Star God ng kanyang malakas na kapangyarihan, dahilan upang tumilapon sa malayo ang Star God dulot ng ibinigay na atake ni Chu Ziyu. Habang dahan-dahan na bumagsak papunta sa ibaba ang Star God ay tuluyan naman na nawasak ang kanyang suot-suot na maskara dahil ito ang tinamaan ng atake ni Chu Ziyu. Kasabay nito ay tuluyan na nga na bumagsak ang Star God sa isang malaking lawa. Si Chu Ziyu na pinapanood na bumagsak sa lawa ang Star God ay masyado siyang nagtataka na napapatanong sa kanyang sarili na kahit inatake na raw niya ang Star God ng sobrang lakas ay hindi pa rin niya nagawa na mapatay ang Star God. Nang nakaahon na ang Star God galing sa ilalim ng tubig ay masyado siyang nagpapasalamat sa kanyang sarili, dahil mabuti na lang raw nagawa pa niyang nakaiwas ng kakaunti, kung hindi ay hindi na niya alam kung ano na ang kanyang sasapitin sa ganoon kalakas na pag-atake ng immortal ng lahi ng tao. Pero nagulat ang Star God dahil nagsalita sa kanyang itaas si Chu Ziyu, sambit pa sa kanya ni Chu Ziyu na magaling din daw ang kanyang ginawa, inaakala raw talaga niya kanina na mamamatay na siya sa kanyang pinakawalan na atake. Sagot naman sa kanya ng Star God na mayroong seryosong tono na tunay raw talaga na malakas ang immortal ng lahi ng tao, pero hindi pa natapos magsalita ang Star God ay masyado siyang nagulat na nakaramdam ng takot dahil nakita niya na ipinalabas ni Chu Ziyu ang kanyang Emperor Sword upang tapusin na ang buhay ng Star God. Dahil dito ay agad na lumipad ang Star God galing sa tubig na kanyang tinanong si Chu Ziyu na hindi raw talaga niya inaakala na isa din siyang sword cultivator. Pero wala namang sinayang na oras si Chu Ziyu dahil agad niyang inatake ang Star God gamit ang kanyang espada, na matagumpay naman itong naiwasan ng Star God, sambit pa sa kanya ni Chu Ziyu na hindi naman niya sinabi sa kanya na hindi siya isang sword cultivator. Habang iniiwasan ng Star God ang mga atake ni Chu Ziyu ay nagulat siya dahil bigla na lang dumating ang Beast Emperor, sinabi pa sa kanya ng Beast Emperor na kung maaari raw ba na kanya siyang matulungan sa kanyang pakikipaglaban. Sa biglaan na pagdating ng Beast Emperor ay masyadong nagulat si Chu Ziyu na kanyang iniisip na kung si Kui Xian raw ba ay mabilis na napatay nitong Beast Emperor. Dito ay nagsalita ang Star God sa Beast Emperor habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Chu Ziyu na tamang-tama lang raw ang kanyang pagdating dahil itong tao na kanyang nakalaban ay sobrang lakas, kaya sabay-sabay nilang dalawa na kanila siyang atakihin upang kanila siyang matalo.
At nagtanong ang Beast Emperor sa ating bida na siya raw ay masyadong naguguluhan bakit iniwan ni Kui Xian ang mangkukulam upang makipag-alyansa sa kanya. Sa ngayon ay kanya nang napatay si Kui Xian, subalit hindi niya nahanap sa kanyang pagmamayari ang bato na lapida. Pinag-isipan raw niya ito ng paulit-ulit ngunit hindi pa rin niya ito maunawaan. Kaya tatanungin niya ang immortal ng lahi ng tao na kung ang lapida raw ba ni Kui Xian ay nasa kanyang pagmamayari.